Ilang dekada nang nakikipagbuno ang mga mamamalakaya sa karagatan. Bunsod ng hindi dinamikong estado ng klima, labis na naaagrabyado ang kinamulatang kabuhayan ng mga mamamayan. Ako nga pala si Arturo Gubantes. Trainer sa ngayon. Bonifacio Morato. Sa kasalukuyan, sumisisid sa daluyong ng panahon ang sektor ng pangisdaan. Bitbit ang kawil at tinapay na nagsisilbing pain sa mga isda ay ang nakalutang na pangarap ng mga mangingisdang nakaasa ang buhay sa dagat. Sa mayamang isla ng Cagbalite, sa bayan ng Mauban, Quezon, kaliwat kanan ang hinanaing ng mga mangingisdang sa laot umaasa ng ikinabubuhay. Bukod sa kapipiranggot na naiuuwing isda sa hapag, ay ang mas matinding kalaban ng mga mamamalakaya ang pabago-bagong klima at panahon na dumidikdik sa mga pangarap nilang magkaroon ng kitang sasapat para sa sarili at pamilya. Bakit noon po? Paano po ang nahuhuli yung isda? Gano'ng karami? Ano pong pagbabago sa tingin? Una po yung maraming isda dito eh. Ngayon ay sa daming mga isda, naubos na rin. Wala na rin po, ma'am. Kaunti na rin lang po. Kumbaga kahit po... Natubo na rin lang ng pandaan-daan na lang din. Yun, marami pang isda sa gana. Ngayon po, humina na gawa ng marami nga pong na mamalakay sa dagat, maraming naglalalaw. Yung mga malalaking bangka. Kaya humina na po yung isda ngayon dito. Ilan lamang sila Kuya Arturo, Kuya Eniel at Tatay Bonifacio sa milyon-milyong pamilya sa sektor ng pangingisda ang direktang naapektuhan ng pabago-bagong klima na nagsisilbing daluyong sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Census of Agriculture and Fisheries (CAF) ng PSA noong 2022, tinatayang nasa 830,954 na kabahayan o humigit kumulang 3.7% ng lahat ng kabahayan sa bansa ay may kasapi o operator ng umaasa sa pangingisda bilang pangunahing kabuhayan. Patunay ng malawak na epekto ng pangingisda sa mga pamayanang baybayin. Natuklasan ang pait ng realidad nang tanungin namin ang kanilang mga pananaw patungkol sa pagbabago sa lagay ng panahon mula noon hanggang sa kasalukuyan. Sa tingin mo, may pinagkaiba ba yung panghuhuli ng isda noon sa ngayon? Ay, malaki po pinagbago na ngayon. Yung una po sa gana, daming isda. Ay, sa dami po ng tao ngayon, sasok na po ng malalaking isda, mga mangingisda, katulad ng buli-buli, taksayan. Nangaubos na rin na nagbunti na po ang isda. Siyempre po, malakas ang dagat. Ang isda ay parang nawawala din. Saka yung magdadagat, hindi rin makakahuli at malakas na po. Hindi makalaw. Hihirapin ng bangka. Kaya karamihan, minsan nalubog. Sa kalakasan ng hangin, ay maalon. Kaya ang bangka nalubog. Kumbaga po ay apektado po talaga ang hanap buhay po sa pabago-bagong klima. Papabibago po, apektado po talaga. Nakakuha sila, nalalim maigi. Nalalim po. Sa lalim maigi. Kumbaga naapektuhan po. Nawawala ako sa babuksi. Kuya, paano niyo nararanasan yung habagat at amihan dito? Ano nangyayari sa tubig, sa karagatan? Lalakas po, ma'am. Alas nga po ako sa mga bahay. Lalakas po kapag? Lalakas po pag yung habagat na sisibas ko sa hapon. Minsan sa gabi. Yung mga bangka nga po, iba nangangadurog. Talagang maraming kwan ngayon. Christian na natin dito, hindi na rin po maganda siya katulad ng araw. Lalo na yata yung sa mga tao, sa kulang sa pananalangin din, karamihan na ibisyo, sugal dito, sugal doon, inong dito, inong parang kwan. Kulang na sa panalangin din ng karamihan ng mga tao dito. Meron po. May mga buwan po yan, may habagatin, may amihan.
Pag yung amihanit, taglakas. Mahirap pong mga dagat. Kung ano, ngayong November. Mahirap. Noon ay sagana eh. Madali lang ako makahuli. Ngayon yung hirap na. Hirap po ng pera. Ay, yun nga po ma'am. Kaya pinagkaiba ay naghihirap ng tao sa pangingisda. Gawa nang wala na po kami mahuli. Hindi po katulad ng unang kaunti pang bahay dito. Marami na pong isda rito. E ngayon po marami nang naghahanap po sa dagat. Kaya po naunti na rin ang isda. Okay. Sa paanong paraan po? Ayun nga po, may pabago-bago po dito ang unang panahon. Kaya hindi na katulad ng dati ang dagat. Babago po ang unang takbo ng sa dagat. Pero po kuya, may may pinagkaiba po ba noon at ngayon ang dami ng nanguhuli? Ay, malaki na po pinag-iba ma'am. Nung una, talagang sagana sa isda. Ay, tanong tsaka na sa malapit. Sabi isda. Ngayon po, lumayo ka na. Talagang hirap na sa isda ngayon ma'am. Katulad ng una, talagang banira. Halos ito bakang itong malalim pa. Ayun. Dito na lang, ating inuhuli. Maliliit. Dito na lang. Sa dami na papalakayo mga isda. Ano po yung, Meron po sa lalim, meron sa babaw, kaya nauubos na rin. ano po yung pakalayo? Yung panghanap buhay sa dagat. Bagay nangingisda. Oo, panghuli yun ng isda. Napapansin nyo rin po ba yung nasisira po yung mga coral reef ngayon? Oo. Nasisira din. Ay, kung ano, yung patay na siya, hindi na makulay ang bato niya. Maganda ho nung una. Kaunti pa po ang nagkukanay. Mangingisda nung una. Ayon sa mga eksperto mula sa Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, ang walang habas sa paggamit ng fossil fuels at pagsira sa kalikasan ay nagpapabilis sa pag-init ng mundo. Tila apoy na unti-unting tumutupok sa ating mga karagatan. At ayon sa mga pananaliksik, ang mga coral reef na dating tahanan at tagapangalaga ng ating mga isda ay unti-unti nang namamatay dahil sa dinamita at polusyon. At sa bawat pagkawala ng mga ito, kasabay nanganganib ang kabuhayan, kultura at kinabukasan ng libu-libong pamilyang mangingisda. May pagkakataon po ba na hindi kayo nangingisda dahil sa epekto ng panahon? So, pag malakas ang mahigit, yung hindi po talaga kayang ikuan. Panghuli ng isda. Ay, ngayon po talagang hindi na po kami nasama sa laot kung malalayo. Dito na lang po kami sa paligid. Nakakatakot po mamaya. Pag naglubog, wala na talagang buhay. Patay ka talaga. Ang hirap lang hanap buhay sa dagat pa. May pag dito lang, sa malapit, okay lang. Kung namumuka, ayaw mo lang win. May pa nga kayo ma'am at diretso ang aral ninyo, diretso ang kuwan, malanggan lang madatating ninyo. Kaya po ang maipahigi. Sana. Bilang pagtugon sa limitadong oportunidad sa pangisdaan, walang ibang pagpipilian si Tatay Bonifacio kundi makontento sa 50 pisong kinikita sa pagbubuhat ng bagahe ng mga turistang dumarayo sa isla. Ano na po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon po na hindi na po kayo nangingisda? Yun nga po ma'am. Minsan, pag may turista po, ako po nag-guide nila, nag-ahakot ng mga gamit nila para po ako kumita. Ang patuloy na pagbaba ng huli ng isda ay hindi lamang isang issue ng kalikasan, kundi isang krisis sa kabuhayan at kalusugan ng milyong-milyong Pilipino. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, mahigit 2 milyong Pilipino ang umaasa sa pangingisda. Subalit, ang patuloy na pagkaubos ng yamang dagat, dulot ng overfishing, polusyon at pabago-bagong klima ay nagdudulot ng matinding epekto sa kanilang kabuhayan.
Bukod pa rito, kapansin-pansin din ng mga sirang pasilidad, partikular ang Tourism Office na nangangailangan ng agarang pagtugon upang higit na mapaunlad ang sektor ng turismo sa lugar at makalikha ng mga programang para sa mga mangingisda. Sa mata ng karamihan, pantay-pantay lamang ang daloy ng buhay. Subalit nang piliin naming manirahan ng ilang araw sa isla ng Cagbalite, lumutang ang katotohanan na kung sino pa ang mga taong nasa lilayan ay sila ring hindi maabutan ng tulong at simpatya mula sa kinauukulan. Ano pong hiling ninyo sa ating pamahalaan? Ayun nga po, ma'am, gusto kong humiling sa kanila kung ako ay makapasok ng pagkakitaan, ganyan, para hindi na kami talag. Hindi po naman nila na-action na agad ay sabi po naman nila ay pwede raw eh. Kaso lang po ma'am, matagal dumating yung kami ng puso. Hindi lang pa kami ng tapos. Kaya kami nagtitis na lang muna kasi mahirap makauwi sa lahat. Tulungan na lang po ang mga mag-isip para makaraos sa pang-arawan. Yun nga po sana ma'am, ay dapat pagkaisa na may kami ng tulong sa nalunungkulan na para ayusin ang buong lahat ng kuwat, mauban. Mauban po lahat ng illegal kasi mauban po lahat. Mismo bilang mangingisda, ayaw niyo na pong ipasa ang pangingisda sa inyong mga anak. Hindi ko ipapasa ma'am. Sa mga anak ko, yung pangisda. Nahirap ng mga dagat ma'am. Pipilitin ko na lang kung mapagkaya buhay pa ako. Para tuloy pang kuha ng Panginoon. Patakot mo lang yung anak ko sa pag-aaral nila akong hangat ko eh. Para hindi siya mahirapan pag may pamilya. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang aktibong kumikilos para iangat ang lubog-litaw na estado ng pamumuhay ng mga mangingisdang apektado ng hindi mapigilang pagbabago ng klima. Ayon sa Sangguniang Kabataan, Councilor Clyde Nunez, Ito pong opisina namin ay napakalaking bagay, lalo tigit kapag tayo ay nagkakaroon ng mga sakuna. Pwede rin po itong maging isang evacuation area na maaaring puntahan ng ating mga kababayan dito sa Cagbalite. Klima po dito sa Cagbalite nakakaapekto po sa pangingisda nila. Sa buwan po ng September hanggang December, yun po yung nakakaapekto sa ating mangingisda dahil yun po ay yung kalakasan ng dagat. Halos sila po ay hindi makapangisda dahil nga po malakas ang ating dagat. Sir, naalaman po namin na kahit po illegal po ang pagdinamita po dito sa Cagbalite, ay hindi pa rin po naiiwasan na mayroon po mga instances na may mga nagpapatuloy pa rin sa paggamit ng dinamita. Paano po ninyo ito ina-actionan? Sa ganun pong mga situation, so talagang pinupuntahan po na namin mismo or ng ating barangay kung sino man yung mga nahuhuli at pinagsasabihan naman natin sila. Meron po bang karampatang kaparusahan sa mga gumagamit ng mga dinamita na nahuhuli? Yes, meron pong kaparusahan kapag nahuli po ang taong iyon na gumagamit ng dinamita dahil yun po ay mahigpit na ipinagbabawal dito sa ating bayan ng Mauban at lalo tigit dito sa Cagbalite. Sir, follow-up question na lang po. Meron po ba kayong mga alternatibo po na kabuhayan para po dun sa mga ibang mangingisda na kapag po sila tumanda na ay hindi na po nakakapangisda? Sa akin po, kung ako po yung masusunod, at sana po at dapat po na meron talaga na ganong programa para sa ating mga mangingisda kasi hindi nga naman natin alam na ang buhay natin ay talagang pupunta sa pagkatanda. So, mahirap na nga nung sa pagkabata, what if pa kaya din sa pagkatanda. So, kailangan, kung ako po ang masusunod, dapat po may programang ganun para po sa ating mga matatanda na mga mangingisda. So ano po ang nais niyong iparating sa mga mangingisda at sa mga kabataang naninirahan sa Cagbalite tungkol sa kahalagahan ng kahandaan at kahalikasan? Ang masasabi ko lang sa ating mga mangingisda
at sa mga kabataan dito sa Barangay Cagbalite 1, kung ano man yung mga ipinapatupad na adhikain at kung ano man yung mga ipinapatupad na batas ng ating pamahalaan at lalo tigit ng ating namumuno dito sa barangay, ay sundin nila para maging maayos at tuloy-tuloy ang kanilang maunlad na pamumuhay dito sa Barangay Cagbalite 1, Mauban, Quezon. Last question na lang po is, ano po yung mga mapapayo nyo para mapanatili ang magandang karagatan dito sa Cagbalite? Ang mapapayo ko po sa lahat ng ating mga mangingisda, kung ano man po yung mga ipinagbabawal ng ating pamahalaan, dahil ito naman po ay sa ikakaayos ng ating pamumuhay, nawa po sana ay ating sundin ng maluwag sa ating puso dahil ito po ay para sa ating lahat. At sa huli, tanging ang kombinasyon ng disiplina sa kapaligiran at pakikipagbuno sa kapalarang hatid ng bawat hampas ng alon ang makapagsasalba sa isang mangingisda mula sa pagkakalunod sa daluyong na dulot ng panahon. Madulas po yan, ma'am. Kaya tatawag po namin isang gulasan. Taga dito mismo sa Mauban. Yung mga magulang yung mga isda. Ano namin? Sawa. Si Alex.